Yon mga ka-camp trip, so tatanungin natin si Don Ramon kung bakit Don Ramon ang pangalan niya. Bakit Don Ramon? Ano ba, nakapulutan ko ng aral. Very, very inspiring. Iyak na ako. Bakit? Ano pre, ano? Yung hindi mo na kayang maging mayaman sa totoong buhay. Ginawa mo na Don Ramon. Kahit sa pangalan lang. Kaya Don Ramon. Tatak Don Ramon. Proclaim. Yes. So, congratulations Don. Oo naman. Kahit hindi ka pa Don Ramon ka. Hindi mo tayo nagtagumpay sa buhay at sa pangalan. Naging matagumpay tayo, pre. Yun, pre. Malayo na yung narating mo, no? Sa pagiging Don. Oh, bra, pre. Wala pa yung success. Tulad yun, pre. Narating tayo ng impanta. Don, wala pa yung success, pero successful na ako. Pangalan pa lang, success na sakit. Good morning mga camp trip. Today is November 13, 10 a.m. And tayo ay magka-camping ngayon. Bantang Infanta, Quezon. Sa ngayon ay tatry natin mag-solo camping kasi si Berthold ay prevent, so hindi siya makakasama. Anyway, pagdating sa campsite, may makakasama tayo. So, hintayin niya yan. And ngayon ay nasa palengke tayo ng veterans dito sa boundary ng Antipolo at Baras. So, bumili muna tayo ng konting pansahog sa ating lulutuin. Anyway, alam niyo naman na kung ano yung lulutuin natin since ang ating makakasama ngayon ay hindi pa naman natitikman. Kung gusto nilang tikman ang ating lutong sardinas, so lulutuan natin. So tayo lalakad na papuntang Infanta, Quezon since nabili naman na natin ang mga kailangan natin pansahog sa ating lulutuin. At for sure nandun na ang ating mga kasama. So yeah, kita-kita na lang. Update ko kayo pag nandun na kami sa campsite. See ya! Mga camp trip, kung hanap nyo ang malamig na simoy ng hangin, taga Benguet naglalakad. Sobrang lamig. Tanawing parang nasa ulap. At adventure na hindi na kailangan lumayo sa Maynila. Let's go! Aba, sakto! Dahil ngayong araw, nadalhin ko kayo sa isa sa mga paboritong tambayan ng mga riders at campers, ang Victory Peak sa kilometer 106 ng Marilaki Highway. Pero bago kayo magplano ng inyong camping adventures, sigurado mo nang i-check ang lagay ng panahon. Gamit ang WeCamp, laging updated sa weather forecasts. Bisitahin lang ang wecamp.live. At ngayon, available na rin ang WeCamp app for download sa App Store at Play Store. Or i-scan ang QR code na nasa inyong screen. Welcome back mga ka-trip. So, reaction tayo. And, siyempre, panipad lang ngayon kasi si Bosin ay hindi natin makakasama sa araw na to. Nagkataon na meron siyang event bukas and sa Friday. So, nasa Baguio siya. Nakakalungkot lang kasi siyempre sana tayong lagi na kasama si Blessing. At ang nakakamiss din pag nag-order kami, hindi nga wala sa amin yung konting pagkalo habang nag-drive. Pero ano lang naman, hindi naman yung talagang pag-aaway na lambihan lang. So, yun ang namimiss ko, kaya nakakalungkot. Anyway, napangayin lang naman ito. Para matry din naman natin na maging solo camper.
tignan natin kung kaya natin. So yun mga camp trip, nandito na tayo sa Infanta, Quezon sa kilometer 90. And ang dating kilometer 90 na sikat na sikat dahil sa arko ng Infanta, ngayon ay dito mismo nakatayo yung arko ng Infanta. At sabi ng mga bata ay dito raw idadaan ang windmill. So siguro hindi magkakasya yung windmill, kaya tinanggal or giniba nila yung arko. And sabi ng mga bata, kagabi lang daw inumpisahan, tapos ngayon lang natapos yung paggiba ng arko. Pero sabi naman ng mga bata, ililipat daw ng lokasyon yung arko ng Infanta. So alam ko kasi boundary ito ng Infanta at Santa Maria. So Laguna, Tanay, tapos Infanta. Pero ngayon, kung sa iba na ilalagay yung arko, so parang iba na yung boundary nung Infanta at Laguna. Ayun, so nakakaawa naman yung mga bata kasi sabi nila yun lang nga lang daw ang kinakabuhay nila. Magpipicture sila ng mga turista na pumupunta rito and malayo pa raw yung kanilang lugar. Tapos mas lalayo pa kung itatayo sa ibang pwesto yung arko ng Infanta. Anyway, tignan na lang natin kung anong magiging progress or kung saan na banda mismo ilalagay yung arko ng Infanta. So titignan natin ngayon kung nasaan na sila, or may message na natin ngayon kung nasaan na sila, kasi hindi ko pa alam kung saan banda yung campsite. So message naman at babalikan ko kayo after pag nandun na kami. Bye! Sa sobrang ganda ng kalsada? O baka naman dahil nagloko ang Google Maps dahil wala talagang signal sa lugar na to. Muntik na talaga ako na mag-pass. Buti na lang, nagyabang ang swerte. At may nakita tayong gwapo. Si Don Ramon. Sakto, hindi tayo naligaw. Kumusta? Ayos lang. Ka-camp trip, nandito na tayo sa Victory Peak. At muntik pa ako na mag-pass. Buti nakita ko si Don Ramon na nagpipicture. Ayun, sa kabila. Wala. So, si Papa Ray daw ay nasa taas na. Ayan. Si Papa Redyo. Si Don Ramon. Yes. Ganda-ganda ng camera ng All talaga. good to. Ready ka na ba maglasing, master? Alam na ang mangyayari. Habang inuman to. Pagkatayo ng tent, wala nang kain-kain. Inom na agad. Tama magad.
Ang Victory Peak ay matatagpuan sa kilometer 106 ng Marilaki Highway, ang sikat na mountain road na dinarayo ng riders at adventurers. At dito, sa tuktok mismo ng Infanta, bubungad sa iyo ang 360-degree view ng Sierra Madre, ang pinakamabang mountain range sa buong Pilipinas na tinatawag ding backbone of Luzon. Mahigit 500 kilometro ang haba nito, mula Cagayan hanggang Quezon. At halos 40% ng forest cover ng bansa ay galing dito. Kaya sobrang yaman ng wildlife. May mga endemic na halaman, ibon, at mga hayop na dito lang matatagpuan. Bukod sa ganda, napakahalaga ng Sierra Madre. Dahil ito ang natural shield natin laban sa bagyong galing Pacific. Hindi man ito tuloy ang pinipigil ng bagyo, kaya itong bawasan ng lakas ng hangin at bagyong tumatama sa Luzon. Kaya ang protection ito, protection nating lahat. Ano na yung pinakamalayong napunta mo sa pagbibisikleta mo? Boa. Ano pre? Bicol, Baguio, Mimaropa, Marinduque, Mindoro, Yan. Bate. Ano pa ba? Plan. Lan. Oo. Ikaw, Moa. Mawawa pa. Malayo sa beginner yan, ano? Yung nag-mowa pa, hirap ako pupuin. Ano pa naman? Di mo mawawasan ka nang galing nung sa Moa. Matalban. Pero totoo ka pare, no? Sa beginner yun. Malupit na yung bawa, no? Pero paspasan yung ano namin yung bisita. Hindi sa beginner ka ako, malayo din ako. 19. Mula sa amin. Parang nag-TM ka rin yun. Team 9. 90 kilometers, no? Pati si Diwata na pag-diskitahan na ako. Pumunta kayo. Pumunta kayo sa Parisan. Kaya na ito ako. Mura doon. Pagdating namin ito, pre-mahal na. Pero nandun siya. Wala. Wala. 40 pares. Anli naman, anli. Masarap. Hingi. Pero sa Juan, sa Malate, meron yung kay James Pares. James Ay, Pares. panalo yun. Panalo yun. Wala. Panalo yun. Oo. Ay, alam ni kay Joel. Ayun, good morning ulit mga kakam trip. So, ay, tapos lang natin magkakape. Sarap magkape pag malamig tapos ganito yung view natin. Diba? Zero visibility. Ganda. Pupunta na tayo sa kabilang campsite. So, sa taas lang naman to. And papakita ko sa inyo kung anong itsura, kung saan pwede mag-spot. And ang overlooking pag nasa taas kayo. So dito lang yan sa kabila. So ito yung spot natin. Dapat lang yan dito. So may packet dito, may ginawa silang steps. So hindi kayo madudulas. Kasi hindi naman siya putik, hindi siya totaling lupa. Karamihan sa kanya is bato. So, hindi maputik sa lugar na to. Kaya kakagabi or kahapon, nung tinatayo namin yung fly sheet, ang hirap pukpukin nung mga pegs kasi tigas ng lupa dahil
kasamang bato. Nasa likod natin, tingnan nyo naman, breathtaking ang nasa likod natin. Grabe ang ganda. Tapos nagpaganda pa yung hamog, yung lumalapit sa'yo, yung mayakap sa'yo yung hamog. So tara, diretsuhin na natin tong isang campsite and papakita ko na sa inyo kung saan pwede mag-spot. Okay, let's go! So hindi naman kayo mahirapang maglakad kasi may pathway naman dito. And madamo siya na may bato. So hindi kayo madudulas, hindi kayo mapuprotekan dahil wala masyadong ano rito. Wala masyadong lupa. Covered talaga siya ng bato and damo. Dito, solid dito. Lalo ng puno. And ang kinagandahan dito kasi although bundok siya, hindi siya yung malubak. Usually sa mga campsite is uneven yung mga ground. Dito hindi eh. Makikita nyo, patag. May konting bump pero hindi nga ako hindi nga ako kagabi. Hindi ako pahangin ng inflatable. Kasi sarap na sa likod eh. Hindi mo ramdam yung sa ilalim, bato sa ilalim. Ang daming pwedeng maging spot dito sa lugar na. Ang kahirapan nga lang, syempre nasa baba yung parking. Hirapan kayong magdala ng mga gamit nyo rito, lalo na kung mabibigat. So, ayan. Sa baba niyan, yung kalsada na meron pa rin dito, pwede pa mag-spot dito. Dito, pwede pa rin dito. So, let's go. Baba tayo. Ingat lang sa pagbaba kasi may mga loose na bato. Baka madulas kayo. So, ito yung isa sa baba. And then, ito na yung view. So, ayun yung kalsada. And, edge na to Ingat kayo rito, edge na yan. Walang bakod dito. So, diretso kayo dyan sa baba. Yan ang view. Maganda mag-pitch dito kasi pagbungad pa lang na umaga, dito mo na kaagad ang ganda ng mga bundok. Ang kaso nga lang, again, pahirapan kayong magbuhat ng inyong mga gagamitin. Okay. So ayun mga camp trip, yan ang kabuuan ng Victory Peak na campsite. So nasa sa inyo na yan kung saang spot o lugar kayo mag-pitch ng tent nyo. Kahit saan pwede mag-pitch ng tent kasi ang ganda ng pwesto. Walang tapon kumbaga. Ang problema nga lang is isa lang ang CR nila. So mga camp trip, wala nga palang signal ang Globe, or hindi ko lang alam sa Smart. Wala pang ano rito wala pang Wi-Fi, mga ganun. And actually wala rin kuryente rito. Ang nagpapatakbo lang ng
mga ilaw rito is solar. Yung solar, di battery. So, ayos yan na makakonek kayo ng makakonek kayo sa nature. Muna sa social media ba? So, i-feel nyo yung nature. Alis, Papa? Solid. Punta ka ron, Papa. Ganda ron. Okay. Doon, Ramon. Ayan yung sa baba. Yun yung doon tayo naka-pitch. Ayan. So, ayan yung way again. At andito na tayo sa baba. Wala pa rin kaming makita dahil sa kapal ng fog. Ganito man talaga sa Infanta. Makapal talaga pag mga ganitong oras. Pag mga tanghali, katulad kahapon. Pagdating namin dito is maaraw, pero hindi naman mainit. So mamaya yan na araw niya. Para naman makita natin yung lugar or kung yung nandun sa baba. Kasi sabi ni Kuya Joel ay dagat daw yun ang real. Titingnan natin. Sana umaraw. Okay. Liligpit muna ako ng gamit sa loob ng tent at mag-ayos ng mga pinagkainan kagabi. Okay. Okay mga account trip. So, gusto ko lang ulit palang pasalamatan ang ating Pars Lockers na nagpahiram sa atin ng tent. Ayan. So, lilinisin ko na lang pagka-uwi. Kasi, yung mga tent namin ni Bossing is malalaki. Pang family. So, since nag-solo ako ngayon at wala si Bossing at nasa event, ayan, nanghiram muna tayo kay Pars Lockers ng tent. So, salamat sa iyo, Pars. Sali ko na lang pag-uwi namin. Thanks. Okay mga camp trip. So, kakain kami. May nakita kami kasing lumihan doon sa baba. Doon sa tindahan na pinagbibilan namin ng yung gata kahapon, yung anyog kahapon. Tapos, yan doon kami kakain. Tinamad na kami magluto kasi nakakatamad. Sa ganitong lugar, ganitong view. Gusto mo parang nakaupo na lang. So, kakain muna kami. And, balik kami mamaya. Wala. Yun lang. May kaya ng pasita? Medyo malayo din. So, tayo isawi. At wala raw magluluto ng lomi. So, maghahanap kami. Meron daw kainan dito sa bandang baba. Kaya, sisilipin natin. Yan. Sabi, mamayang hapon pa raw yung magluluto. So, sabi ni Kuya, pinlock daw. May kainan. So, pupuntahan namin. Iba talaga ang laban kapag may mga biglang side trip na hindi mo inasahan. Yung tipong akala mo tapos na ang adventure, pero bigla ka na lang dadalhin ng daan sa mas masayang kwento. Okay. So, yung mga campers, after ng dalawang pinuntahan naming kainan,
ay wala. So, eto, medyo malayo-layo na konti lang dun sa Pinlock Falls. At nakita kami ng Tapsihan. Ay, Silugan pala. So, ayan. Ang ating kainin. Ay, oo. Ay, hindi. May sabaw daw sila ate. Oo. Meron daw? Hingi tayong sabaw. Let's eat. Yun ang maganda. Okay ka, ate. Ayan, sabaw. Kompleto na. Pwede na, kumain. Ito na tayo, Egg. mga ano. Ngayon mga ka-camp trip, nakapag-ligpit na tayo ng ating mga gamit. So ito yung kay Papa Ray. Ayun yung sa atin. At kay Don Ramon. So ngayon interviewin lang natin sila ate, sila nanay. Kung magkano ang rates and some information dito sa Victory. Si Ate Dalia at si Nanay Flory. Tanungin lang namin Ate Dalia kung magkano yung rates per person ba or per sasakyan? Per person naman dito. 300 per tao. Per tao. So kahit sasakyan, Ang sasakyan niya, libre na. Yung 300 na yun, 24 hours. Okay. So kahit motor, kahit Basta tao lang. kotse, basta tao may lang. bayad. Okay. Yung kotse, saka yung motor, wala nang bayad. Ilang oras yan natin? 24 hours. 24 hours. Ayan. And kailangan ba magpa-reserve ate ng sa Facebook or Wala kasi kaming walk-ins? account. Basta walk-in lang na pula. Walk-ins lang. Pag halimbawa, pupunta dito, minsan kasi kami wala. Kaya binibigyan namin yung number namin para pag pupunta sila, makapag-text sila o chat. Para pupunta kami dito. Ayun, so kukunin natin yung number ni Ate Dalia mamaya para sa mga gustong pumunta rito at mag-camp. Lalagay ko sa description yung number ni Ate Dalia. So, Opo. yan. Salamat. So, salamat Ate Dalia. Babalik kami rito for sure. So, ayan. Thank you Ate Dalia. Nakakausap na natin si Ate Dalia na isa sa mayari dito sa Victory Peak. Again, kahit ano sasakyan, motor, auto, RTT, or 4x4 man yan, kung ilang tao, yun ang babayaran, which is 300 pesos. And pwede naman daw walk-ins. Wala kasi silang Facebook page. So, kung gusto nyo magpa-reserve, again, yung number ilalagay ko sa description. I-message nyo lang sila kasi minsan daw ay walang tao rito. So, yung mga walk-ins, hindi makakapasok. So, itetext nyo na lang or i-message nyo sila sa kanilang number. Kung gusto nyo lang na mag-view sa overlooking, pwede naman 20 pesos lang per head. Pwede nyong libutin yun sa taas din na pwesto kasi doon tanaw yung di ba nakita nyo naman kanina, tanaw yung kabundukan ng Sierra Madre. And then again sa CR pala, kung hindi kayo maselan, okay sa inyo to. Kung talagang taong nature kayo, wala kayong kaarte-arte sa katawan, pwede sa inyo to. And sabi naman nila, Kuya Joel is papadagdagan naman daw nila yung CR at ayusin nila. And sa tubig, libre naman ang tubig galing Batis. So it's up to you na lang kung magbibigay kayo o hindi. Kasi nakagalon-galon lang ang mga tubig dito and wala silang gripo or lababo. Kung magpaparequest kayo ng bonfire, ask nyo lang si Kuya Joel. Ang ginamit ni Kuya Joel pala kahapon or kagabi is puno or kahoy ng pine tree, which is mabango at nasunog.
and dire-diretso ang amin na makunat, matagal maubos or mamamatay yung apoy. So babiyahin na tayo maya-maya konti, pahinga lang po ng sandali dahil medyo nakapagod mag-break camp. Again mga camp trip, maraming salamat sa mga nakapagod sa video na to. Please keep on supporting us, subscribe, like to our YouTube channel and our Facebook page, and thank you so much for all your support. Again, this is Red Cube TV. Wala si Bossing, maybe next time or sa susunod na lang ulit na isasama natin si Bossing malamang dito kasi maganda rito. Ciao! Mga camp trip, welcome to Pinlac Falls! Tara na't sabayan, huwag na magpahuli. Red Trip TV, kwento na ating biyahe. Sama-sama, tara na, Red Trip TV. Biyahit saya, dito walang ending. Tuklasin ang mundo, ligaya ang dala. Red Trip TV, adventure para sa lahat.